4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by praying and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Ayan, praise God po. So yung pinaka-topic ko lang po ngayon is overthinking po. Ayan po, so feeling ko po naranasan na po natin lahat to. Yung nag-overthink ako na, what if magkamali ako? What if bumagsak ako? O kaya po, ano mo ulamin bukas? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? What if di nyo pala ako gusto? What if nung bababae na pala yung asawa ko? What if nadapa ako? O kaya, what if magkamali na sasabihin ko bukas? Dalas na po yan kagabi. So ito po yung halos 2 oras ka na po nag-what if sa utak mo, nag-overthink ka na po. Hindi ka na po nakatulog. Meron po kasi, iba't ibang uli po ng overthinking. Meron po overthinking the past, overthinking the present, and overthinking the future. Yung past po, ano po yung mga nangyari sa past? Halimbawa po, kung nung nadapa po ba ako, nakita ko ba, judge po ba ako dyan? Kaya po yung present naman po, ano po itsura ko ngayon? Sabi ko magandang angle, dito po ba? Ay po ba yung damit ko po ngayon? O kaya po yung future overthinking po. Yung parang episode 1 pa lang, kung binabasa ko, na-overthink ko lang ng episode 350. Ayun po, so parang overthinking po sa mga nangyayari po. Dahil kapag nag-overthink ka po, parang nagre-replay po lahat sa utak mo. Pero here's the truth po. We overthink because we want control. Ay, nag-overthink po natin. Nag-overthink po tayo kasi gusto po natin kontrolin po lahat. Gusto natin siguraduhin yung outcome. Dahil kapag nag-overthink po tayo, iniisip po natin na dapat ganito yung mangyari. Dapat ganito yung sasabihin ko. Dapat hindi natin magkamali. Iniisip po din po natin kung ano yung hindi rin dapat mangyari, di ba? Yung dapat di ako madapa. Dapat di ko masabi to. Dapat hindi ako magkamali. Gusto natin malaman yung ending kahit hindi pa naman nagsisimula. Alam niyo ba yun? Gusto natin na tayo yung driver. Alam natin kung saan ka kaliwa, saan ka kanan, saan diretso. Ganun po, di ba? Pero, it's not right. Wrong po yan. Wrong po na dapat tayo yung nagko-control. Dapat po, sino-surrender natin yung manibela ng buhay natin kay God. Or kung gusto nyo naman ba, kung hindi po manibela, pero plano man po ba yung buhay nyo? Kung submarine man po ba yan? Pero dapat po yung buhay po natin, sino-surrender po natin kay God. Alam niyo po ba yung self-driving car sa Shad? Yung self-driving car po, yun lang po yung nagmamaneho, tapos nandun ka lang po, nakaupo po. Pero yun po parang ganun po yung buhay po dapat natin. Pero ang kaibahan lang po, yung self-driving car po, pwede pa po yung magkamali eh. Yung system po niya, pwede pa pong magkamali, pwede pa pong masira, ganun. Pero kapag si God po, pag sinurrender po natin sa kanya yung manibela ng buhay natin, pag siya po yung nagdadrive ng buhay natin, hindi na po magkakamali. Amen. Kasi po, hindi lang po yung kotse o hindi lang po yung sasakyan yung minamaneho niya. Lahat po, alam niya yung pwede niya. Lahat po, may purpose po siya doon. Sabi nga po dun sa verse, it does not say, understand everything. Hindi lang po sinabi sa verse, hindi lang po sinabi sa Bible po lang. Hindi natin lahat, mag-overthink tayo. Ang sinabi po doon, pray about everything. Manalangin po tayo. Amen. Sabi nga po dito, prayer is not denial of reality. Hindi po tayo nagdadasal kasi dinedeny po natin lahat pag na-overthink po natin. Dito po, sino-surrender po natin yung control kay God. Hindi po natin dinedeny yung reality. Pwede po mangyari ito, pwede po mangyari. Pero kapag nag-pray po tayo, hindi na po natin kailangan mag-overthink. Dahil alam po natin na siya po yung gagawa ng paraan, na siya po yung magko-control ng buhay po natin. The promise is powerful. The peace of God will guard your heart and mind. While you are worrying about tomorrow, God is already there. Habang iniisip mo kung ano yung mangyayari sa hinaharap, andun na si God. Alam na niya yung mangyayari. So, dapat sino-surrender lang po natin yung ino-overthink. Okay? So, when you are afraid of failure, God is already right
in redemption. Your future is not unknown. Alam niya lahat. So when your mind feels heavy, do not fight alone. Bring every fear, every doubt, every what if to God. You may not control the future, but you can trust the one who does. Again, you cannot control the future, but you can trust the one who does. And sometimes the most powerful thing you can do in the middle of overthinking is to surrender to Let's pray po. Lord, salamat po sa message po na ito. Nawa po ay kayo po ang maging driver po ng aming buhay. Sa inyo po namin sinusurrender ang lahat. Amen. Amen.